Mabuhay, magandang araw sa inyong lahat. Muli ako si Jason T. Asuncion at today meron tayong bagong topic na i-discuss na ito'y tungkol sa mask edit control at sa key press event ng Visual Basic 6, no? Ginagamit to karaniwan kapag may mga specific values na gusto tayong i-type sa isang halimbawa sa text box. Halimbawa, last name tas ayaw nilang magpa-type dun ng any number. So kailangan natin i-filter 'yon, no? Or meron namang specific na pattern na gustong ipasunod. Halimbawa sa isang ID number, halimbawa or phone number or telephone number or cellphone number. Halimbawa, cellphone number is binubuo halimbawa ng 4 dash 3 dash 4 na numbers. So may pattern na sinusunod, no? So kung text box 'yun, magiging freestyle lang, no? So kung gusto mong ipasunod yung specific na values na 'yon, meron tayong pwedeng gamitin na tool, yung mask edit control, no? Kung gusto mo namang i-filter yung mga values lang na pwede niyang i-type, pwede tayong gumamit ng key press event. At yun ang i-discuss natin today. Pero bago ang lahat, magandang araw sa inyo lahat at maraming salamat sa mga sumusubaybay sa channel na to. Yung sa mga first time lang po na mag-view sa ating channel o sa mga video natin, kung gusto nyo po at interesado kayong matuto ng programming, so search nyo lang po sa YouTube JedSummer99 or type nyo na lang po diretso, youtube.com/user JedSummer99. Okay? Or pwede nyo rin po akong i-add sa aking Facebook account, JedSummer99 at yahoo.com. Pwede rin sa aking Twitter account, Twitter-teacher-Jason. Or kung meron po kayong mga personal email na gustong isend, pwede nyo rin pong isend sa akin sa jedsummer99 at yahoo.com. Meron kayong mga invitation or meron kayong gustong ipagawang specific program, pwede rin po. So, email nyo lang ako or sa aking website sa www.top8techsoft.com. Okay? So, simulan na natin yung discussion natin for this week. So, bukas na tayo ng Visual Basic, okay? So, may Visual Basic ako dito. Ako naka-ready na, no? May ready na ako para mabilis. So, meron na akong isang dito mukhang text box pero hindi text box to. So, buburahin ko lang siya at papakita ko kung ano to. Ito ay isang mask edit control na hindi niyo makikita sa regular toolbar ng Visual Basic 6, no? Para makita niyo siya, kailangan niyo mag-right click sa toolbar, tapos component, then baba lang kayo ng konti hanggang makita niyo yung mask edit control 6.0. Okay? Kung walang ganyan yung Visual Basic nyo, baka kailangan niyo mag-download ng update, no? Meron pa namang update ng Visual Basic 6, no? Na-download siya sa Microsoft website. So, lagyan nyo lang ng check mark. Okay? Apply, okay. Magkakaroon kayo dito. Okay? So, pag nilagay nyo siya sa form nyo, mapapansin nyo para na siyang text box. Okay? So, lalakihan ko lang yung font nito. Para siyang text box, no? So, ano kaiba niya sa text box? Parang wala. Okay? Kung magta-type ka, pag nag-run tayo, pag nag-type ka, siya pa rin. Diba? Numbers, letters. Siya pa rin, no? Okay? Ang isang sa mga kaibahan niya, meron siyang isang properties na wala ang text box, no? Yun yung mask. Ang ginawa ko lang is nag-right click ako dun sa may object na meron tayo which is mask box 1. Nag-right click ako tas properties. Lumabas to, no? So, meron isang property dito na mask na meron rin dito sa property dito. Makita niyo, ayun. Mask. Ayun, okay? So, yun yung ginagamit para i-format yung values na pwedeng lumabas sa isang mask tool. Okay, tulad nito. Okay, so kanina nakita niyo nag-type ako, pwedeng letter, pwedeng number. Okay? So, halimbawa nga specific, no, phone number or cellphone number. So, may pattern na sinusunod doon. So, ang pattern karaniwan is 4-3-4. So, yun, 4 numbers, dash 3 numbers, dash 4 numbers. Okay? So, mag-right click lang kayo dun sa may mask box nyo. Tapos, properties, lalabas to, no?
So, may mask properties niya at kung puro number yung gusto niyo lumabas tulad nung sa cellphone number, gagawin niyo, gagamit kayo ng bar sign, 1, 2, 3, 4. Yun para sa number yan. Then dash, kung yun yung gusto niyo separator niyo. Then 1, 2, 3, dash 1, 2, 3, 4. Apply. Okay, makita niyo parang ganyan lang siya, no? Pag nag-run kayo, ganyan siya kasimple. Kung nagtatype ako ngayon ng letters, walang lumalabas. Pero pag nag-type ako ng numbers, ano ba, 0949 861 5879. Ito yun siya. Pag nag-type pa ako ng numbers kasunod ng 9, wala nang lalabas. Kasi yun lang yung pattern na meron tayo. Okay? So, maganda siyang pang-filter rin, di ba? So, halimbawa, ang gusto niyo naman merong number. Halimbawa, parang ID number. Halimbawa, merong 3 letters muna sa simula, tapos dash, tapos yung year, dash, tapos yung ID number. Halimbawa, ang tatype mo is engineering o abbreviation ng engineering, ENG, dash, tapos kung anong year, halimbawa 2014, dash, tapos yung ID number. Halimbawa, 4 na numbers yun. Okay? So, para gawin mo naman yun, ang gagawin mo lang is right-click ko sa properties, papalitan ko lang itong mask. Okay? Pag letters naman, ang symbol na ginagamit ay yung question mark. Okay? So, 3 question mark para dun sa abbreviation ng college halimbawa. Dash, then number or bar sign para to dun sa year or school year. Dash, ID number ulit. 1, 2, 3, 4. Apply, okay. So, ganyan yung makikita nyo, pero pag nag-runtime kayo, blanko siya. Nag-type ako ng number sa simula, walang lalabas. Bakit? Yung 3 na unang values na yun para lang sa letter. So, ano ba? Nag-type ako. So, automatic, di ba? So, dito naman susunod, kaya mag-type ako ng letter, wala rin lalabas na letter kasi para lang sa number to. Okay, sumobra tayo. 2014. Ba, ang student ID niya ay 1043. So, fix yan. Hindi pwedeng ibahin nung user yung pattern na gusto mo. Hindi rin siya pwedeng sumobra kasi gumawa ka ng isang format na para dun lang. Okay? May mga ibang format pa na pwede kayong gamitin. No? Ba, may time format dito eh. Ba, ito. Ayun, may mga time format, okay, date format. So, pwede nyo gamitin yan. Pero maliban dun, kung gusto niyo specific yung format na gusto niyo, yun lang, i-type niyo yung gusto niyo format doon sa mask. Ang kailangan niyo tandaan kapag pure letter, question mark yung gagamitin niyo. Kapag pure number, bar sign yung gagamitin niyo. Okay? So, parang okay na yan, di ba? So, 2 topics tayo sa 1 video. Okay ba yun? Ngayon naman, i-filter natin. Ano ba? Gusto ng prof nyo sa isang text box naman meron kayong label dito na last name. So, apelido ng tao yun, di ba? So, sabi ng prof nyo, ayoko na pag nag-type ako, may lalabas na text box. May lalabas na number doon sa text box na yun, no? Ayaw niya daw. Bakit? Kasi daw, wala naman daw apelido na may number. Okay? So, halimbawa, ganun siya. Ganun yung gusto niya mangyari. So, anong gagawin natin? Okay. So, pinapalaki ko lang muna yung font para kitang-kita. Ayun. Okay. Pag nag-run tayo, halimbawa, dito, sa text box lang to, no? Text box lang po yung nilagay ko. Pag nag-run ako, pwede ako mag-type ng letter tsaka number. So, wala naman doon last name na merong number. So, ang gagawin ko, punta lang ako sa text box. Buburahin ko lang po yung text value niya para mag-blanco. Ayan. So, ayan, no? Type ako dito, letter, saka number. Last name yun. Bawal daw yun, sabi ng prof nyo, no? So, pwede tayong mag-filter using isang specific event, no? So, yung event na gagamitin natin is key press. Ibig sabihin, pagkapindot pa lang ng user, pipigilan na agad ng computer yung mga values na pinipindot niya sa keyboard. Hindi nalalabas agad sa text box. Okay? So, paano gawin yun? So, pwede kayong mag-double click sa text box nyo. Okay? Then, ito siya, di ba? Baba natin para magkakitaan tayo. Okay?
Tapos, dito sa may change na nakalagay dito, ito yung procedure natin. Okay, pipiliin natin key press. Okay, yun, key press. Okay, pipindutin ko lang to para, yan. So, key press yung specific na values na gusto natin gamitin. Okay? So, dyan natin i-filter kung ano lang yung mga pwedeng lumabas kapag tinype natin. Ano ba, last name, bawal nga naman daw ang numbers. Okay? So, mapapansin niyo, pag nag-key press kayo, meron kaagad nakalagay doon, ASCII as integer. So, lahat kasi nung nasa keyboards nyo, lahat ng keys dyan is pwedeng i-convert sa ASCII values. So, ASCII values is parang kino-convert yung mga letter natin sa values ng 1 to 255. Okay, so halimbawa lang halimbawa yung enter key, ang katumbas niyan is 13. Yung capital letter A is iba sa small letter a. Capital letter A is 65. So, kung alam natin yung key ASCII value ng isang key, pwede natin siyang i-filter para hindi na siya lumabas o matype pa. Okay? So, yun gagamitin natin. So, on this instance, gagamit tayo ng conditional statement. Hindi conditional statement. Select statement. Okay? Well, conditional statement to. Select case. Tapos, key ASCII. Okay? So, sabi natin, gagawa tayo isang case, masasalain niya yung key ASCII values sa pamamagitan ng key press. So, paano gagawin yan? Okay? So, nakasala na actually eh. So, lagyan ko lang ng end select. Ayan. Para kasi lagi Ayan. Okay. Meron ako isang chart dito. Actually, ma-download nyo sa neto, no? So, ito yung chart ng ASCII values. Hindi kumpleto to, pero okay na para malaman natin kung ano yung dapat natin malaman. Itong key ASCII values na to is pinapakita niya yung mga values ng symbols at saka numbers. At saka isang capital letter A. Okay? So, ibig sabihin, lahat ng hindi nyo nakikita dito is either control keys or alpha keys o alphabet keys, no? So, halimbawa, yun nga, last name yan. Bawal ang numbers dyan, bawal ang symbols dyan. Pero kailangan magamit yung mga control keys like F1, enter, okay? Or arrow keys, no? So, sasalain natin. Mapapansin nyo, halimbawa, hindi natin kailangan dyan yung mula 33 hanggang 64 na natin kailangan yan. Mga symbols and number yan. Okay? Pwede natin isama yung tuldok, which is nasa 46. Okay? So, ang gagawin natin ganito. I-type lang natin yung mga isasama natin. Okay? So, ano yung mga sasama natin? Halimbawa, case is 1 to 32. Ba? O 33. 1 to 32. 32 lang. Kasi 32 is space. Kailangan ng space. Diba? Sa apelido. De Los Santos. So, merong space yung pagitan nun, no? So, balik lang ako. Ayun. So, yung 33 kasi is exclamation point. So, 1 to 32 lang yung sinama ko para yung 1 to 32 kasi kasama doon yung mga control keys. Okay? Yung 32 naman kasama, mismong 32 is space. Okay? So, gusto natin yon. Tapos doon, maliban doon, hindi natin kailangan yung susunod doon. Ang kailangan natin yung 65 pataas. Yung 65 pataas is kasama dyan yung mga control keys at saka alpha keys na capitalize at saka lowercase, no? Uppercase and lowercase alphabet. Okay? Ang gagawin lang natin is ganito. Meron daw. Case. Ayaw niya ng ganun. Case is equal to ayaw niya. Case is 1 to 32. Ayaw niya. Tayo lang gawa ng paraan. Itong paraan. Pwedeng ganito. Case less than 32.
33. Okay? Case is less than 33. Kapansin natin, ang less than 33 is 32 pababa. Pwede rin yun, di ba? So, pwede yun. So, makukuha pa rin natin yung space at saka yung control keys. Ano pa yung mga pwede natin kunin? Yung 65 pataas. Case is greater than 64. Bakit? Kasi yung greater than 64 is 65 na yung susunod dun, di ba? So, 65 is capital letter A na. Okay? Maliban doon, wala na tayong gustong gawin. Gagawa tayo ng case else. Gusto natin, pag nag-type yung user ng number or any symbol, pero isama pala natin yung ano. Isama natin yung tuldok which is 46. So, case is 46. Actually, pwede na yung ano. Case 46. Yan. Case 46. Case 46 is yung tuldok. Saint. Ganun yung apelido niya. Merong gusto mong i-abbreviate, no? Merong tuldok ka gagamitin. So, yun gamitin natin. So, gusto rin natin, pag nag-type siya ng number, magkakaroon ng message box na halimbawa, message box. Halimbawa, numbers and symbols are not allowed. Okay? So, maglalagay siya ng ganun, ng message box na ganun. Kailangan rin, pag naglagay ng message box, dapat wala nang lalabas pang values. Pag yung tinype niya, kasi pag tinype niya, nag-message box nga, lalabas pa rin yung values na yun pag hindi natin finilter. Sabihin natin pag ganun, pag hindi kasama dun sa selection mo sa taas, sa case mo sa taas, ang mangyayari, bibigay niya yung key ASCII 0 which is blanco. Or wala, sorry, null. Is equals to 0. Hingi ng aso, no? Kasi gabi ko ginagawa to. Okay? So, yan na. So, dito, pipilterin lahat ng number at saka ng symbol, pero hindi kasama yung tuldok, okay, at saka mga control keys. So, mamaya, pag nag-type ako dapat, sa text box na to, hindi gagana ang mga number at saka symbol maliban sa tuldok. Okay? So, run ako Okay. Tapos na natin to. Okay. Ganyan. Tatype ko ng number. Oops, lumabas ang number. Type ako ng baliktad yata. Nagkabaliktad yata ako. Baliktad yata ako. Oops. Ano nagkamali? Symbol. Less than 64. Mali. Mali nga ako. Mali ako. Dapat greater than 64. Tapos to, mali. Okay. Symbol ko. Symbol lang po. Yan, sorry. Yan. Less than 33. Greater than 64. Mali po ako symbol. Bukulit natin. No? Pag nag-type ako dapat ng number dito, pag may message siya. Ayun. Numbers and symbols are not allowed. So, hindi ako makakapag-type ng number kahit kailan. Symbol po ingatan natin mabuti yun. Less than 33, greater than 64. Okay? Mali ako doon. Okay, run ulit natin. So, pag nag-type ako ng letter, that lalabas. Ayun, letter. Capitalize natin. Pwede. Tuldok, pwede ba? Pwede. Pero hindi pwede ang comma. Okay? Hindi pwede ang iba pang symbol. So, ganyan lang kasimple. Kung gusto mo naman baliktarin, kung gusto mo numbers lang ang pwedeng i-type, so, ang gawin mo lang, baliktarin mo lang yung ginawa natin kanina. Actually, itong less than 33, dapat lagi ito eh. Dapat laging meron to. Okay? Unless ayaw mong isama yung space, ang gawin mo lang is less than 32 para hindi masama yung space. Ano ba? Pure number yung kailangan mong gawin. So, pwede mong gawin na less than 32. Tapos, baliktarin mo lang. Lahat ng pwede mo lang yan. Less than 32 lang ang pwede mo at saka yung kung gusto mo isama yung ano lang, yung mga numbers lang, ano ba yung mga numbers natin?
numbers lang. Pwede natin ilagay ang numbers natin is 0, 48 to 57. 48 to 57. Case, ito puro number naman yung gagawin natin, no? Case is 48 to 57. Bakit ayaw niya? Lumalabas yung gano'n. Pwede yan. Gawin natin is ganito. Case is 48 pala. Sorry, but 40 na type. 48. Case is 48. Yan. Case is 48 to 57. You know? Yan. So, case is less than 32. Yun yung mga control keys at saka iba pang symbol pero hindi kasama yung actually walang symbol dyan, no? Hindi kasama yung space dyan. So, kung gusto natin yung tuldok, ano ba, number 4.8, so sinabi natin 46, as yung 4857 lang, which is 0 to 9. Okay? So, balik rin naman natin to. Numbers. Balik rin natin. Alphabets. Alphabets. Itong spelling pa ako. Alphabets. And symbols are not allowed. So, pag nirun natin to, wala tayong may tatype dito na letters, puro numbers na yung lalabas. Subukan natin, ha? So, numbers lang, point, lalabas siya, di ba? Natype pa ng letter, mag-error. Alphabets and symbols are not allowed. So, yun lang. Kailangan nyo malaman yung key ASCII values. Yan, makikita naman sa internet yan, key ASCII values. Tapos, pumunta lang kayo sa key press event ng isang text box. Gumamit kayo ng select case. Okay? So, sundan nyo lang to, no? Para mapili nyo kung ano lang yung pwede yung ilabas. Then, mapifilter yun yung mga values na gusto nyo ma-filter sa isang text box. So, minsan sa mga professor, mahalaga to lalo na kapag completion, no? Gusto nila ganita kalinis yung ginagawa natin na codes. So, makakatulong to. Okay? Muli, ako si Jason T. Asuncion at nawa may natutunan kayo sa video tutorial ko na ito. At gaya ng lagi kong sinasabi, ang video na to ay tool lamang para matuto tayo at laging kailangan pa rin natin ng teacher or mentor na mag-guide sa atin. Sa inyong mga request, pwede kayong mag-send ng email sa akin, sa aking email address or sa aking Facebook account, or pwede rin po dito sa ating YouTube channel, mag-comment lang po kayo, mag-like or mag-subscribe. And isa lang hinihiling ko, please share this video po. Libre naman siya. So, pakishare natin sa iba para mas marami pa akong matuto sa programming. Hanggang sa muli, ako po si Jason T. Asuncion at kita-kita tayo sa next video. Mabuhay and God bless.